Sa tuwing pinagmamasdan natin ang kalangitan sa gabi ay madalas nating nakikita ang buwan sa gitna ng mga kumikislap na bituin. Ang buwang ito na nagpapaganda ng gabi ay ang natural na satellite ng ating planeta. Pero alam mo ba na maliban sa iba pang planeta na may buwan sa solar system, ang Venus at Mercury ay hindi mo makikitaan ito? Meron nga bang scientific explanation para malaman natin kung bakit walang buwan ang Venus at Mercury? Kaya naman simulan na natin. Para mas maunawaan nating mabuti ay kailangan muna nating malaman kung paano nabuo ang mga buwan. Karaniwan may tatlong paraan o mga pangyayari kung paano nakakakuha ng mga buwan ang mga planeta. Ang mga ito ay co-formation, capture at collision. Una, ang mga buwan ay kasabay na nabuo ng planeta. Para mas maunawaan nating mabuti ay gawin nating halimbawa ang mga gas giants na Jupiter at Saturn. Nang nabuo ang dalawang planeta, bilyong-bilyong taon nang nakalilipas, ang gas at mga debris sa paligid nila ay nagsimulang bumuo ng isang hugis singsing na umiikot sa planeta. At pagkatapos, ang mga singsing na ito ay nagsimulang sumailalim sa isang proseso na tinatawag na accretion, kung saan ang mga particles ay nagsimulang magsama-sama hanggang sa naging isa ang mga ito. At habang patuloy na nagaganap ang proseso ng accretion, ang hindi mabilang na tipak ng mga debris ay nagsama-sama hanggang sa naging hugis bilog na siya namang nag-evolve bilang isang buwan. Ang susunod na paraan naman kung paano makakakuha ng buwan ng isang planeta ay sa pamamagitan ng pag-capture dito. Upang mas maintindihan natin kung paano makakakuha ang isang planeta ng celestial body para mag-orbit ito ay kailangan muna nating maunawaan ang konsepto ng Hill sphere. Ang Hill sphere ay tumutukoy sa isang rehiyon sa paligid ng isang planeta kung saan ito ay may kakayahang panatilihin ng buwan at pinapanatili din ito ang isang stable orbit. Sa makatuwid, maraming astronomers ang naniniwala na ang mga buwan ng Mars na Phobos at Deimos ay nakapture nito nang mapunta ito sa Hill sphere ng Mars mula sa kalapit na asteroid belt. At ang ikatlo, para sa moon formation, ay nagmumula sa isang high impact collision o banggaan. Napakaraming pagkakataon kung saan nabuo ang isang buwan mula sa mga debris matapos ang mga banggaan sa kalawakan. Sa katunayan, ng ating sariling buwan ay pinaniniwalaang nabuo mula sa isang banggaan na naganap ilang bilyong taon na ang nakakalipas. Pero mabalik tayo sa tanong kung bakit walang buwan ng Mercury. Ang Mercury kasi ang pinakamaliit na planeta sa ating solar system at ito din ang pinakamalapit sa araw, at gaya ng iba pang planeta, ang Mercury ay nabuo rin mula sa accretion. Kung ganun ay bakit walang buwan ang umiikot sa paligid ng Mercury? Upang ang kasagutan ay maging malinaw ay kailangan nating bumalik sa nakaraan. Noong unang nag-exist ang araw pati na ang solar system ay unti-unting nagpakawala ng napakalakas na solar wind ang araw na siya namang nagpakalat sa mas magaan na mga bagay tulad ng hydrogen, methane at yelo sa solar system. Habang ang ibang mabibigat na elemento na hindi naitaboy ng solar winds ay kinuha lahat ng Mercury upang mabuo ang sarili nito sa pamamagitan ng proseso ng accretion. At kahit na ipagpalagay natin na may buwan ng Mercury, ay napaka-imposible rin na ito ay mapanatili ng Mercury ng napakatagal na panahon. Pero bakit? Kung iyong matatandaan ang konsepto ng Hill sphere na aking pinaliwanag kanina, ang Hill sphere kasi ng Mercury ay nasa 175,000 kilometers na mas maliit kumpara sa Hill spheres ng iba pang planeta. At dahil ang Mercury din ang pinakamalapit na planeta sa araw, ang napakalakas na gravitational pull ng araw ang isa pa sa dahilan kaya walang buwan ng Mercury, dahil sa ito ay may higop lamang ng araw. Ngayon naman ay dumako na tayo sa Venus. Ang totoo ay halos pareho ang dahilan kung bakit wala ring buwan ng Venus gaya ng Mercury. Yun nga lang ay may ilang karagdagang impormasyon ang dapat isaalang-alang pagdating sa Venus. Alam mo ba na kung may isang planeta na pinakamalapit sa Earth in terms ng laki at mass ay ito ang Venus? Kung ganun ay bakit wala itong buwan di tulad ng Earth gayong hindi rin ito ang pinakamalapit na planeta sa araw? Simple lang. Kung pagbabasihan kasi ang rotational dynamics ng Venus ay umiikot ito sa retrograde motion.
Sa madaling sabi ay umiikot ito ng pabaligtad di tulad ng pag-ikot ng ibang planeta at napakabagal din itong umikot. Sa katunayan ng isang araw ng Venus ay mas matagal pa kesa sa isang buong taon nito. Pero paano ito nangyari? Dahil sa sobrang bagal na pag-ikot ng Venus sa sarili nitong axis ay kailangan pa nito ng 243 Earth days bago makumpleto ng Venus ang isang araw. Samantalang kailangan lang nito ng 225 Earth days para makakumpleto ng ikot sa araw o ng isang buong taon. Kaya naman maraming astronomers ang nagsasabi na ang napakabagal at pabaligtad na ikot ng Venus ang dahilan para ang buwan ay magkaroon ng stable orbit sa paligid nito. Kaya naman kung ating isa-summarize ang kawalan ng buwan ng Mercury at Venus ay kadalasang iniuugnay sa kanilang distansya sa araw. Dahil ang pagiging sobrang lapit sa araw ay nangangahulugan na hindi lamang sila exposed sa solar radiation dahil mararanasan din ng buwan ang matinding gravitational pull ng araw. Ngayong alam mo na kung bakit walang buwan ng Mercury at Venus ay anong masasabi mo tungkol dito? Comment down below.